Hi guys! So, good evening. Pag-usapan natin today yung the power of self-image at gaano nga ba to ka-importante sa manifestation and sa law of attraction, sa personal development overall. I have this favorite book which is from Dr. Maxwell Maltz, which is the Psycho-Cybernetics. Isa to sa mga best books na mababasa nyo regarding this topic about self-image. So anyway, ang dami kasi laging nagko-comment sa TikTok account ko, even sa live stream regarding bakit nga ba ganun, lagi silang failure or laging hindi nagwo-work yung manifestation or kaya kabaliktaran yung nakukuha nila. 'Di ba? Alam niyo 'yun, nakikita niyo, ewan ko kung fina-follow niyo ako sa TikTok ha. Pero anyway, guys, before ako nag-dive deep into personal development and universal laws, medyo maganda na yung self-image ko. Medyo, kumbaga 50-50. Kasi nabubuo yung self-image simula bata tayo. Kung paano tayo pinalaki ng magulang natin o kaya naman kung sino nga ba yung mga taong nagpalaki sa atin. Dito kasi sa Psycho-Cybernetics may tinatawag na failure consciousness and success consciousness. So, mga Mary Cakes, if lahat ng ginagawa mo today, pansinin mo lahat ng actions, ng decision making, yung choice of ano mo, sa clothes, kung paano ka manamit, ina-identify mo yan, idinidikit mo yan, or ina-attach mo yan sa nai-imagine or na-visualize mong self-image unconsciously. Lahat ng tao merong self-image. Ang tanong dito, ano yung tingin mo sa sarili mo? Navi-visualize mo ba yung sarili mo? Let's say sa third person point of view. Kuwari ibang tao ka, magugustuhan mo ba yung sarili mo if mamimit mo yung sarili mo? May pinost ako ganyan sa TikTok and super, kaka-check ko lang, nasa 1,111 comments. Kaya nag-decide ako, sabi ko, sige nga, i-post ko nga din to sa YouTube. Kasi super ganda ng topic na yon. Narinig ko yan sa isa sa mga mentors ko kay Miss Sandy, yung would you like you if you will meet you? Ganon. So, finally, yung sagot ko dyan, yes, of course, I will like myself if sa ibang tao, mamimit ko yung sarili ko. Kuwari, ibang tao ako, di ba? So, anyway, um, yung lahat ng mga eksena natin sa life, sobrang laking impact ng self-image talaga. Kasi, bakit? Once na hindi pa tayo consciously aware sa gusto nating identity or sarili, pagkakakilanlan sa sarili, basta-basta na lang tayo. We will say yes to everything and to everyone. Even sa choice of clothes. Even sa, hindi lang sa clothes, sa accessories, sa type of job, type of course sa college, type of friends, etc. Kaya 'di ba mga mare, madami tayong pagkakamali lalo na pagbata pa lang kasi nga nag-e-experiment pa tayo. Nandun pa tayo sa time na tina-try natin lahat ng bagay, which is good thing din naman. Parang in the process, dun mo din malalaman at mas magiging specific ka kung ano nga ba yung self-image mo o yung identity mo. But once na naging specific ka, ay nagkaroon ka ng awakening na ito yung gusto kong mangyari kasi ito yung pagkakakilanlan ko sa sarili ko. Hindi ako ganitong klaseng tao. Ito yung boundaries ko. Ito yung standard ko sa life. Ito yung lifestyle na nababagay sa akin. At guys, kapag yun na, kumbaga, napatong-patong mo na yun, nakapag-decision ka na ito yung mga trippings mo, ito yung mga gusto mo, take it or leave it, take it. Walang sino man ang pwedeng makasira nun. You will say no to everyone na magko-cross sa boundary na nilagay mo. You will say no kapag hindi siya align sa prinsipyo and sa wisdom mo. Kasi bakit? Hindi mo ina-identify yung sarili mo sa ganong state. Like sa choice of friends, kapag
Kapag merong red flag sa friends, madali ka nang umalis do'n sa group of people na yun kasi nga hindi yun yung self-image mo, eh, hindi yun yung navi-vision mong sarili mo. Hindi gano'ng klaseng kaibigan yung navi-vision mong kaibigan mo. Ewan ko kung nage-gets niyo yung point. And this is so vital in success. If you will read the book Think and Grow Rich, meron doon chapter all about mastermind, yung bubuo ka ng tao, a grupo ng tao wherein tutulungan ka ng mga taong yun sa goal mo or sa pangarap mo. Kaya yun ay mastermind group. So, itong mga taong ito, matataas yung frequency at kaya kang tulungan or at par doon sa vision mo. Parang meron din silang same vision or mas mataas pa kaysa sa'yo. Kaya walang competition, walang hilahan pababa, alam mo yung ganitong ganyan. Alam mo yung mga eksena, backstaban, walang ganun. Kasi ang sarap sa feeling din kapag sinusurround mo yung sarili mo doon sa mga taong matataas yung pangarap sa buhay. Kasi sooner or later, maa-adapt mo yung frequency nila. Oo. Kasi nga, kapag naging specific ka sa self-identity mo, sa self-image mo, ay sunod-sunod na yan, mare. Ma-attract mo yung tamang tao, tamang trabaho, tamang kaibigan, tamang business, tamang wardrobe. Ano ba? Pang old money aesthetic ka ba? Pang Y2K ka ba? Pang Korean aesthetic? Pang American aesthetic? Pang Filipino style? Ano to? Spaghetti? Alam mo yun, nasa sa'yo yun, mare. Ano ka ba? Medyo daring ka ba? Ganun ka ba manamit? Or medyo may pagka conservative? Saan mo ba ina-identify yung sarili mo? Kasi mas madaling mag-manifest kapag ganito eh. Mas madaling mag-conspire sa universe kapag specific ka sa lahat ng gusto mo. Hindi pwede yung pwede na. Hindi pwede yung, pag pinamili ka ng universe ng damit, okay, ito, yung isang balding damit, or isang ganyan na damit. Alin dyan yung gusto mo? Hindi pwedeng bahalaan na. Mare, paano pag ibigay sa'yo ni universe ay two-piece? Susuotin mo ba yon? Is it aligned with your self-image? No. Even on how you walk, paano ka maglakad, paano ka magsalita, paano ka makipag-usap sa tao, how do you present yourself? It's under the self-image. Kasi when you have that dream, mataas yung pangarap mo, di ba? O ikaw, bahala ka. Hindi ko alam kung mataas pangarap mo, middle, small, ganyan. Pero depende. So, context lang. Kung ano yung mataas pangarap mo at nandito ka ngayon, di ba? Ito yung present reality, ito yung future reality mo. So, in order for it to manifest, you have to match the two. So, ito yung present reality. Kailangan mong higitin yung sarili mo, yung maximum potential mo. At ang key doon, lagi ko itong sinasabi sa TikTok, if you want to manifest ng ganon, you have to channel the frequency of your future in the present moment. How you channel is being as if eto na, nangyayari na yung dreams mo ngayon. So, kuwari, ang pangarap mo maging doktor, dapat ngayon kung kumilos ka, yung self-image mo, ang tingin mo dapat sa sarili mo ngayon as if doktor ka na, kahit nursing student ka pa lang. Behave, act, manamit ka, dress up, makipag-usap ka sa tao, present mo yung sarili mo, basta lahat as if parang doktor ka na, as if parang nandun ka na sa pangarap mo. Yung kulang na lang, ayun na. Alam mo yun, yung parang ini-embody mo na yun, yung pangarap mo sa present moment. And sooner or later, kapag yun ang ginawa mo, no doubt. Kasi nandun yung confidence mo eh. Yung frequency ang taas. You are so confident and you have that faith in yourself. Kaya ini-embody mo na yung frequency ng future reality mo. At kapag ganun, magka-quantum leap ka na, Marikix. Hindi mo na mamamalaya ng panahon, magugulat ka na lang, pagising mo, nandun ka na sa pangarap mo, or nasa harapan mo na pala yung pangarap mo, nangyayari na, para kang nanaginip.
parang hindi mo naramdaman yung panahon. Gano'n siya kaganda, guys. Kapag araw-araw naging intentional ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo, as in super ano talaga si universe do'n, papaboran ka talaga. Kasi nangyari din 'to sa'kin nung time na naging decisive ako, even sa self-image ko, mas ang bilis ng manifestation. Oo, kasi dati bahala na, pati sa pananamit, pati sa makeup, bahala na. Pero nangyari, naging seryoso akong baguhin yung life ko. Kaya sabi ko, I have to make time to really know who I am and yung mga gusto kong mangyari. Hindi dahil sa ano, hindi sa pagkakakilanlan sa'yo ng magulang mo, hindi sa pagkakakilanlan sa'yo ng partner mo, kapatid mo, pinsan mo, relatives mo, hindi. You have to know who you are. Hindi dahil din sa pangalan mo. Hindi dahil sa tinapos mo, kung gaano ka kadami kumita ng pera, hindi dahil sa negosyante ka, hindi. Tatanggalin mo yun lahat. Paano mo ipapakilala yung sarili mo without even mentioning those things, even your achievements? You have to look beyond that. Oo, dapat ganun kalalim yung pagkakakilanlan mo sa sarili mo. And ang pinaka-ano dito, yun yung pinaka isa sa medyo mahirap gawin. Kasi 'di ba tayo 'pag magpapakilala, siyempre una pangalan, 'di ba? Pero you are not your name, you're not even your sickness. Yun yung laging comment sa mga live stream ko, meron daw silang sakit, ganito, ganyan. At lagi kong pare-parehas yung sagot ko. 'Pag sinabi niyo sa'kin may sakit kayo, isa lang, ina-identify mo ba yung sakit mo sa pangalan mo as if para siyang CPA title, parang doctor title. Alam mo yung parang kaduksong, wag niyong iduksong sa pangalan yung sakit niyo. Oo. Kasi kung meron kayong clear self-image, ano ba yung self-image mo, healthy ba? Kasi kung healthy, wag mong idikit yung sakit. 'Pag lalo mong binaby na may sakit ka, magiging pagkatao mo na 'yan. Yan na yung magiging identity mo hangga't sa ma-expired ka. Hindi ikaw ang sakit mo. You are more than that. And you have to be decisive. Ano ka bang klaseng tao? Generous ka ba? Um, prangka ka ba? Mabait ka bang tao? Um, lagi ka bang nakangiti? Jolly? Introvert ka ba? Ano ba? Ano kang klaseng tao? You have to be specific. Parang ka napili sa restaurant. Ganun siya, girl. At kapag ginawa mo yan, nako, napakadali. Promise, napakadali. Mas ano yung, mas mag-a-align sa'yo yung manifestations mo. Napakabilis. Kaya yung iba natatagalan sa manifestation kasi first of all, hindi naman talaga nila kilala yung sarili nila. Hindi sila decisive. Basta-basta lang sila nagsho-show up everyday. At para makasurvive. Nag-show up para makasurvive. Dati ganun din ako. Pero nagbago yon kasi wala. Nag-decide ako eh. Nag-decide ako na baguhin. At napagod din. Mapapagod din tayo sa mga kasarili nating kalokohan at sarili nating um, miseries o yung mga pagkakamali. Ganyan. Mga pagkukulang. Mapapagod din tayo. So, yun lang. Mahaba na yung video. I hope to see you on the next one. Kung gusto nyo akong makita sa TikTok, i-follow nyo ako sa Instagram. Pare-parehas lang at GorgeousDCM. At see you when I see you. Thank you so much for watching. Hindi ko pa na iinom yung kape ko. So, yun lang. Bye!